Isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes. Good morning po sa inyong lahat. At kumusta na po kayo? Sana sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan mga minamahal namin na mga kabisnes. At ganoon din po sa Luzon, Visayas, Mindanao sa mga minamahal natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung mga kabisnes naming minamahal, kumusta po kayo diyan? Sana lagi po kayong mag-iingat at manalangin po sa araw-araw para igabay po tayo ng ating Panginoon doon sa ating trabaho at saka sa siyempre sa ating nilalakbayan sa mundong ito, ibabaw ng mundong ito mga kabisnes yun. At good morning po sa iyo Kuya Ate, kabisnes at Papa din sa mga kapatid yung kagwang. Good morning po sa inyong lahat. At ganoon din po kay Papa din sa Boss Dib at sa lahat-lahat po na ng inyong ng inyong, um, buong family, 'yon. So, samahan niyo po ako mga kabisnes sa simpleng vlog ko na ito at bibigyan ko po kayo ng saya at lungkot, ayun. 'Yun po mga kabisnes naghugas po pa kasi ako pala ng motor, yung single kasi ganito po mga kabisnes at hanapin ko po si Prissy sa sa Marikina mga kabisnes kasi mayroon po nagsabi na nandun po siya sa Marikina kasi madaling araw na po. Wala pa po siya kasi kahapon po mga kabisnes, kinausap po kamo ni Kuya Wakiwak. Ayun. Bali po 'yun, bali kagwang po, kagwang Wakiwak official 'yun. Sana 'yun mga ang aming maging ninong mga kabisnes. So, gano'n po 'no, na malungkot din po pala talaga na wala kang kasama sa buhay. Kasi matagal na rin po na nagsama kami ni Prissy mga kabisnes at doon sa mga unang tagpo na 'yon, sa matagal na panahon, lumabas din sa kauna-unahan na pagkakataon nung nag-alok po ako sa kanya ng kasal mga kabisnes. Ayun. Pasensya na po kayo, sa hindi natuloy na, kasalan mga kabisnes, 'Yun. At hanapin ko po siya do'n sa Marikina kasi po yung kahapon pagkatapos ng interview ni Kuya Wakiwak sa amin, okey na po kami. At 'yun, panoorin niyo po sa, ah, kay Kuya Wakiwak official yung kanyang upload. Mapapanood niyo po yung namin doon pagbati mga kabisnes. So, ngayon malungkot kasi po sabi niya sa taas na lang po siya. Bakit nga hanggang ngayon madaling araw na po wala pa at sabi niya may pasok daw po siya sa kantin mga kabisnes, pero bakit ngayon wala pa? Ano nangyari? Sa'yo Prissy, sana kung ma-upload 'to at hindi kita makita, mapanood mo ito, ah, sabi mo wala tayong iwanan ngayon, kahit anong mangyari walang iwanan mga kabisnes sabi niya. At alam ko na siguro kung nag-isip ka talaga ng mabuti, kung sa ibang lugar mo gusto magbuti sana magbigay ka ng message na dito lang ako ng 1 taon, 2 taon, 1 buwan sa kabila para malaya ako kung ano ang desisyon ko at desisyon mo. Sana gano'n. Kasi nakakapag-alala sa'yo, nakakapag-alala ka, na siyempre nasanay na rin ako na nandito ka sa bahay. Kahit hindi tayo masyadong nagkakaintindihan, at least nandito ka. Walang manibago din ako dahil wala nang makulit dito mga kabisnes. Ito po pala yung nakita ko tuloy, yung nahanap ni kuya na binigay niya po sa akin pala mga kabisnes. Yun mga kabisnes, bagong bago pa po. Naka lang po ito. Naka, yan.
Yun. Parang bago. 3 years na po ito mga kabisnes. Tsaka kumpleto po yan. May mga gulong. Yan. Kabilaan po. Yan, yan. Kaya po mga kabisnes. Kita ko lang po. Ayan. Bagong bago pa po yung mga kabisnes. Nakakumot lang po. Di sa loob po ito ng bahay mga kabisnes. Nakalagay lang po ito sa loob ng bahay. At hindi po pa siya ano kasi may promise po ako sa mga kabisnes natin noon sa inyo po na gamitin ko po siya sa hanap buhay, hindi po sa service mga kabisnes. Yun. Sana maintindihan niyo po ako. Yun ang plano ko mga kabisnes sa motor na yan. Ganon din siya kahalaga sa akin kasi binigay yan ni ate, ni kuya eh. Matindi po yung pag-ipon ni ate dito para mabili po, para maibigay sa akin. Tapos siyempre iningatan ko rin po ito mga kabisnes. Hindi ko siya basta-basta na malalaspag kasi hindi ko siya masyadong ginagamit. Pero umandar po ito mga kabisnes. May time din po na pandarin ko ito ba't isi-service ko para pag nakuha na po itong ginagamit ko na motor mga kabisnes nung iniwan ng kaibigan ko sa akin, kukunin din po niya yan. Yun, ito na po yung gagamitin ko sa pagpasok sa kanila ni kuya kabisnes para makita nyo rin po mga kabisnes kasi mahirap din po na may ginagamit po ako na isa tapos ginagamit ko rin po ito nasa labas lang po maiiwan. Mahirap na rin po mga kabisnes, di ba, na maiwanan ko siya doon sa labas tapos yung isang ginagamit ko. Yun, sana maintindihan niyo po ako mga kabisnes. At babalik po ako doon sa topic ko kay Prissy. Hanggang ngayon wala pa rin po siya mga kabisnes. Hindi po ako napakali. Yun, at inugasan ko na po yung inugasan ko na po yung motor. Nagugas po ako ng motor kasi ito po yung gagamitin ko mga kabisnes. Naka-open na po ito. Ayan. Nakahanda na po siya. Ayan po mga kabisnes. Ayan po yung pinagugasan. Ayan. Nakahanda na po. Madaling araw na po kasi dito mga kabisnes. At ngayon lang po ako nakakaramdam ng ganitong kalungkutan mga kabisnes kasi ako lang mag-isa tapos gabi na. Kaya pala sinasabi niya kapag ikaw lang ang isa sa loob ng bahay, maramdaman mo yung lungkot kasi wala kang kasama. Yun. Ngayon naunawaan ko na rin po yun mga kabisnes. Sana kasi kung mapanood mo to, buhi ka. Kung hindi kita makita ngayon sa Marikina, pupuntahan ko po siya kasi ngayon sa Marikina mga kabisnes, doon sa kanyang anak kasi yung anak niya po nasa isa sa Marikina po mga kabisnes. Ngayon. At sana magkita kami doon kasi magpapasama po ako ng kanyang kamag-anak po mga kabisnes. Kaya gigisingin ko na mamaya, magantay-antay lang po ako ng konting oras kasi madaling araw pa lang po dito mga kabisnes namin minamahal sa Pilipinas. Yun, may mga kababayan po tayo na minamahal dyan sa ibang bansa na sa kanila ngayon ay umaga, yun, iba sa hapon. Yun. Hindi po pares-pares po yung oras natin mga kabisnes. Kaya masok tayo. Nakakalungkot po dito talaga mga kabisnes pagka ikaw lang isa. Ayun, ilapag ko po ito mga kabisnes para maka concentrate po mga pag-uusap mga kabisnes. Yun. Hindi lang po mga kabisnes at ilagay ko lang po yun.
ayun, nailapag na rin sa maayos mga kabisnes. Yun na po 'no, at sa ano pala, sa kapatid ko na sa Negros at siyempre sa mga minamahal ko na mga kababayan, kamusta na kamuda tanan? Tani kung magsasalita po pala ako ng ano, Ilonggo po mga kabisnes para malaman niyo po yung lengguwahe ko mga kabisnes namin. Ayun. Sa ano, sa mga nakabalo sa mga utod ko na hindi ko pa nakistaan sa subong, tani matanaw nyo, makatanaw ka muli sa akon nga vlog para kung makilala nyo ang utod ko da, ibigay nyo, ihatag nyo sa ilang impormasyon para makatawag sila sa akon, makakomment man lang para makita nila kung ng ilang utod na ari di sa Manila na sa subong hindi pa rin kami nagkita mga kabisnes. Sensya na po kayo sa lengguwahe namin mga kabisnes at saka siyempre dyan sa ano sa Cebu, sa mga brother and sister ko dyan, mahabang buhay po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat, manalangin mga minamahal ko na mga brother and sister sa ano, mahabang buhay uli. Ganoon din po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po sa inyong lahat mga brother and sister. Ipagtuloy nyo lang po ang kabutihan at pagtulong sa ating mga kababayan, mga kabarangay. Yun, lagi po sila napapanood ko po sila na maganda po kayang layunin, palagi po sila nagbibigay ng mga feeding program. Yun, laging ganun po sila mga kabisnes, pagmamahal nila sa kanilang bayan mga kabisnes. Yun, at mga kabisnes namin minamahal, pasensya na po kayo sa akin kasi yun nga sa mga kabisnes natin na nagsasabi na yung salita ko po may paulit-ulit kasi po hindi po naman sinasadya na maibabanggit mo muli ang mga ganun na words kasi ano po mga kabisnes, parang topic ng diretso ng ano mo, nasa isipan mo na ganun sinasabi mo para naisabi mo na po mga kabisnes. Yan. At doon sa anak ni Prissy, isa din pala naming subscriber sa kanyang mga pamilya. Ayun kay ano, Marjorie Labora, salamat sa comment mo. At focus din po ako at saka siyempre sa mga sinasabi mo na tungkol sa kay Tita mo Prissy na kanyang utang sa'yo. Huwag kang mag-alala, makakabayad din kami sa'yo. Yan mga kabisnes. Kasi medyo may katagalan na lang po yung utang ng kanyang Tita Prissy. Yun. At siyempre sa kanyang kapatid, kay Kuya Mario Rubia, yun sa kanyang asawa, Lorna. Yun mga kabisnes, sa mga kanyang pamilya lahat. Good morning po sa inyong lahat mga kabisnes. At sa ano, dito sa kay GM Mendoza, good morning sa iyo brother. Yan sa mga katuda ko. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. Dami pong nanonood sa atin sa Bagong Kongrestuda, sa BBC, yun, sa aming binamahal na presidente dyan, at sa mga kasamahan kong mga anis. Dami pong mga nakakita ng mga naiiwan at binabalik po.
lahat-lahat ng napakabuti po ninyo mga kapatid at yun, ay patuloy lang po natin ang mabuting gawain sa ating kapwa mga kabisnes. At saka gano'n din po sa mga kasama ko sa Peacekeeping Action Team. Ayun, good morning po sa inyo lahat at lagi po kayong mag-iingat sa ating, pagboboluntaryo sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa natin. Ipagpatuloy lang po natin ang kapayapaan do'n sa ating, makakaya maipagtanggol ang ating mga kababayan sa mga masama mga kabisnes, yun. Kasi marami din po tayong mga kabisnes diyan, lalo na diyan sa, ah, mga kababayan natin diyan sa mga barangay. Marami din pong sila ni Ate Malu diyan sa Barangay 175 yun, Barangay 171 yun, yun po, Barangay 176. Marami po tayong mga subscriber mga kabisnes, hindi lang po dito. Ayun, at mga kabisnes, ngayon, kung hindi ko po makita si Prissy sa paglalakad ko nito, sa pagpunta ko po ng Marikina, papasok po ako ngayon diyan ni Kuya, nakabihis na po ako. Nakahanda na rin po yung motor na sasakyan ko po mga business. Hanapin ko ngayon pagdating po ng mga 10 siguro na hindi ko po makikita si Prissy doon. Papasok po ako sila ni Kuya, business ngayon mga kabisnes. So, ganun din po sa mga tiyahin ko dyan sa Calduni, ang Calduni po kasi mga kabisnes, sakop pa rin po yun ng Bacolod mga kabisnes. Doon po kami nagkaroon ng may lupa po kami doon mga kabisnes, kaso yung kay tatay, yung nga sinangla, tapos hindi na po natubos mga kabisnes. Kasi iniwan na po, nung iniwan niya na po ang lupa na yon at hindi niya na po nabalikan, hindi niya na po natubos mga kabisnes. Kaya nalulungkot din po ako na gano'n nangyari. Ay minimisid naman po kami nung pinagsanglaan niya, kaso lang po wala naman kaming kakayahan na magtubos kasi wala po kaming pera mga kabisnes. At yun sa noon, naging palaboy ako dito sa Maynila, tapos noong nagkaroon po ng time na siguro may nakakita ng medyo, may konting tapang gano'n po mga kabisnes, kinuha po ako ng security, tinraining po ako kaya naging security guard po ako mga kabisnes. Marami din po akong beses na nagkaroon ng mga magagandang, gawain do'n sa kumpanya na pinagpapasukan ko. Marami din po ang nagtitiwala sa akin do'n mga kabisnes. 'Yun, maraming salamat din sa mga dati kong amo na nakakapanood nito sa vlog ko mga kabisnes. Kasi mayroon po akong dating amo na nag-visit, "Oh, ikaw ba 'to? Kuya ganito, gano'n." "Opo." Sige ano lang." Gano'n po mga kabisnes, yung dati ko pong amo. Gano'n din po sa mga kasamahan ko, nagulat po sila. Ayun, siyempre pasalamat po ako kay Kuya Kabisnes dahil binigyan niya po ako ng channel at kay ate, thank you very much sa pagtanggap muli sa akin nung ako'y po'y umalis na wala po kayong alinlangan na tinanggap po akong muli. Thank you very much po sa iyo ate, Kuya Kabisnes, Papa Dins at saka si Boss Dig, Budang. At siyempre gano'n din sa mga kapatid kong kagwang sa babala sa akin na maunawaan yung kalagayan ko mga kabisnes. So ganun po mga kabisnes at sana maintindihan nyo ang aking kalagayan mga kabisnes kasi talagang lito po kasi hindi ko po alam kung anong pang maganda kong gawin mga kabisnes. Yun. At siguro pagkatapos po nito mga kabisnes, naalis na po ako, tapos magsimula na po ako punta ng Marikina mga kabisnes para hanapin ko na si Prissy kasi hindi ko po alam ang kanyang po doon, ang kanyang anak kung saan po, kaya mag-aantay-antay po ako ng konti sa labas para
mag-ano po kanyang mga kamag-anak yung nakakaalam po doon kung saan po siya banda mga ka-business para, malaman niya kung halimbawa anong iniisip niya, kung gusto niya lang magpaliwaliw na na doon lang siya muna o kaya ano ang ano, pasya niya sa sarili niya kung gusto niya pa dito mga ka-business. Kasi sa'kin po ready naman po ako kahit na ano pong ano, basta at least alam ko lang po siya na kung ano po ang nangyari sa kanya kasi mayroon din po kasi akong, hindi maganda na narinig po sa kanya, ka-business. At ako lang po nakakaalam nun kung ano pong sinabi niya sa akin mga ka-business. At yun, sabi niya, sa sobrang kanyang pagmamahal at gagawin niya yun para sa akin. Papatunayan niya daw po yung mga business. Kaya yun ang nag-aalala din po ako mga business. Baka siyempre, di ba po, baka ano malay mo maging totoo yung sinasabi niya. Kaya hanapin ko po siya mga ka-business. Sana maunawaan niyo ako at nagpasalamat ako muli sa inyo sa yung suporta, sa inyong pagmamahal kay Kuya Nyo Damulag mga ka-business. At yun, yun na Gilo, ayun si Boss Gilo pala, kasamahan ko yun sa basketball mga ka-business sa Tordier Club. Yun, lagi po kong tinatawag nun 'pag nandoon po siya. At sinasabi niya, "Shoutout mo naman ako." At saka sa buong team natin sa Tordier Club. O yun, shoutout sa'yo Gilo. Good morning sa iyo sa mga kasamahan natin sa sport. Yun. Kasi yun po ang kalibangan sa amin mga kabisnes yung paglalaro ng basketball. So, good morning po sa iyo. Ayan. Siyempre sa inyo po mga kabisnes. Ayun. Hanggang dito na lang po mga kabisnes at thank you very much po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa akin mga kabisnes at hindi ko po sasayangin yung inyong pagtiwala at pagmamahal yon. At yun, papanoorin niyo po dun sa kay kapatid na Wakiwak Official yung tungkol po sa amin pagbati kahapon ni Prissy at bakit ngayon ginawa mo ito na umalis ka na hindi nagpaalam yon ng maayos. Hanggang dito na lang po mga minamahal namin na mga kabisnes at mga kapapi at never say goodbye, tomorrow is another day. Binabanat lang po tayo mga minamahal namin ng mga kabisnes. Thank you very much at I love you po sa inyong lahat mga kabisnes.